Dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na din ang Senado ko ang impeachment complaint. Sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-expect sa public itong alleged na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OBP na budget? Budget hearing, ma'am? Yes, budget hearing. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. Any reaction po sabi nila sa habitual absence niyo po daw? Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Speaker, what did you tell ang Supreme Board na kung hindi will not take action sa MR? Si Cabo Ponte is very oriented. What's your take on that? Well, I cannot comment, no, because I've not seen the speech. I've not seen the speech of, hindi naman ko nagatanaw sa ilaha, oy. Kay irritating sila sa mataog sa dalungan. So, dili ko nagatanaw sa ilaha. I've not seen it, but dito na lang ta sa kung unsay gisulti sa Supreme Court, no, it's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. As the questions, describe the Speaker as Paul Brad. And also the Mayor, the acting Mayor. Palawagan niyo din. Siguro, wala po ko kadungog ana, ma'am. Not that na matrigger ko sa iya, pero dili ko nagabasa na og news. So, unsa daw, ma'am? Well, yes. As I said, siguro ang pinakamaayo na description ni Ana naa dito sa decision sa Supreme Court na there was really abuse and there was kanaganing show of power. Ma'am, would you like to comment on sa recent remarks ni Trillanes na he won't support Lenny Robredo because mag-aliado daw kayo at magkaibigan? Well, on that note, dapat siguro si former President Lenny Robredo ang maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comments ni
ni person na nag-file og kuan bail. Bilang up sa politics na sir, sa meeting team, sabi siya, question niya yung constant travel mo daw at tinawag pa dito ng maglamyan ka. Ano yung action natin doon? Ilabas din siguro ni, sino yan siya? Oh, that person, kinsa man na siya. Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. And sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. So sinagot po ni VP Sara mga kababayan no, itong mga katanungan ng media patungkol pa rin dito sa mga issue na may kinalaman sa kanya itong sa impeachment case mga kababayan na tapos na pong binasura ng Supreme Court at inarchive na po ng Senado no, pero may mga motion pa kasi mga kababayan na inihain ng iba't ibang grupo, yung mga anti Duterte na mga grupo naghain po ng motion for reconsideration at motion to intervene dito po sa Supreme Court at sinabi ni VP Sara na sasagutin naman mga kababayan no niya itong mga issue na binabato pa rin nila patungkol dito sa confidential funds at etc. mga kababayan sa tamang venue, sa tamang forum sabi niya. So handa po siyang sumagot or sasagutin itong mga binabato sa kanya kasi wala na nga po yung impeachment, hindi na po matuloy sa ngayon no, dahil nga po bawal na po silang mag-file ulit ng impeachment within the same year, within the same person no, or official. Kaya sa next year 2026 mag-hain ulit sila, sasagutin po sila ni VP at sa tamang venue mga kababayan no, kung matuloy man yon sabi niya hindi yung mga muro-muro na mga patutsada no, yung mga chismis, mga issues na binabato sa kanya at kahit sino at kahit saan nagbabato sila ng mga issues mga kababayan no, na talagang ikakasira ni VP Sara, lalo na itong mga Makabayan Black na grupo, itong si Tinio, sila Yusika Castro at maging si Speaker Romualdez ay kanyang binanatan rin mga kababayan, although sabi niya hindi po niya pinanood no, itong mga taong ito kasi naiirita siya, parang nasisira yung kanyang araw mga kababayan kung pinapanood itong mga sinasabi nila patungkol sa kanya, itong mga kasiraan nila patungkol kay VP Sara or paninira nila patungkol dito kay VP Sara. So hindi niya pinanood dito mga kabayan, kaya nagre-rely lang siya dito or kung ano yung tanong ng media, yun lang din yung sinasagot sa kanya kasi irritable nga siya mga kabayan no. Noon pa man sinabi niya na hindi niya pinapanood sila or pinapakinggan dahil naiirita nga siya pag naririnig niya itong mga binabato sa kanyang mga kasinungalingan na mga issues mga kababayan no? At nilinaw ni VP Sara yung mga sinasabi nila na panaybiyahe si VP Sara sa ibang bansa no. Unang-una sabi niya ay yung mga OFWs doon sa ibang bansa ay nag-alboroto na no, dismayado na patungkol dito sa nangyayari sa ating gobyerno sa Pilipinas, kaya po siya pupunta doon para kausapin personal itong mga kababayan nating OFWs doon sa iba't ibang bansa. At pangalawa itong rason niya mga kababayan no, dahil binibisita niya ang kanyang tatay na nakakulong ngayon doon sa ICC. So yun po yung kanyang buwelta no, lalo na dito sa kay Yusik Claire Castro mga kababayan na nung una pa lang ay may mga patutsada na sa kanya na puro biyahe si VP Sara no, hindi na doon nagtrabaho, puro biyahe na daw, unlike sa Pangulo na work daw ang Pangulo mga kababayan, samantalang ang VP natin ay panay gala daw. So unang-una mga kababayan no, on my personal opinion, yung function naman ni VP Sara mga kababayan ay hindi gaya sa presidente na lahat po ay hawak niya no. Yung si VP Sara hindi na po siya membro ng cabinet ni PBBM, nag-resign na siya sa DepEd. So yung pinapatakbo niyang opisina mga kababayan na OVP ay yun lang no, at wala po silang hawak na ahensya na iba. Iba yung function niya dito sa Malacanang na lahat po ay nakasalalay sa Malacanang, lahat ng agencies hawak ng Pangulo. Itong sa pangalawang Pangulo wala po siyang hawak mga kababayan na mga ahensya no. So yung mga tauhan ni VP Sara naman, in fairness sa OVP personnel mga kababayan no, tuloy-tuloy yung kanilang mga pagtulong no dito sa ating mga kababayan
kababayan, lalo na nung kasagsagan ng habagat at mga bagyo, marami po silang nahatiran ng tulong, no? Mga pagkain at assistance mga kababayan doon sa mga apektuhan sa habagat. At hindi lang yan mga kababayan, no? May mga livelihood din po ang OVP office. Hindi lang po sa mga LGBTQ lahat po, no? May mga ayuda po sila na binibigay, no, pang kabuhayan showcase. Wala na nga daw po yung kasi walang budget, na tanggal na, tinanggalan nila ng kongreso yung budget na sana pang tulong doon sa mga hospital at emergency mga kababayan, sa burial at hospitalization, kaya hindi na po sila nakatulong, no. Ito na lang yung mga pagbigay ng mga kabuhayan, meron po sila, at yung mga pagkain doon sa mga naapektuhan ng mga kalamidad mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin po sila despite na limited yung kanilang budget, no, dahil alam naman natin yung nangyari noong nakaraang budget ng 2025 ay tinapyasan po talaga sila ng todo-todo ng House of Representatives mga kababayan. So ngayong panahon ng 2026, so tinanong po siya ng media kung ano yung budget nila. So ganun pa rin po ang sagot ni BP. Hindi po sila umasa na maaprobahan yung kanilang budget, kaya hindi na po sila propose. Kung ano lang po yung ibigay sa kanila, yun lang po yung tatanggapin nila, kasi same administration, same speaker lang naman pa rin yung nandun na muno ngayon sa Congress, kaya hindi po nila ina-expect pa rin na may iba or mabigyan talaga sila ng tamang budget, no. So parang nasa 900 million yata ngayon mga kababayan yung kanilang proposal, no, kasi kasama na po yung inflation. So nung nakaraan ay 700 million. So kinumpute nila, parang in-estimate lang nila na may inflation, kaya ginawa atang 900 million na lang mga kababayan yung kanilang budget sa OVP sa taong 2026. So malapit na po ang budget hearing niyan mga kababayan sa 2026, no. Malapit na rin po silang mag-umpisa niyan magtalakay. So marami na mga kuro-kuro, no, na baka may mga anomalya na naman, may mga insertion na naman yan mga kababayan na mangyayari, no, itong mga magic na sinasabi nilang mga insertion. So sabi naman nila na transparent na daw, pero sabi ni Congressman Tiangco, hindi yan maayos hanggat merong itong maliit daw na committee mga kababayan, no. Hindi lang yung BICAM, yung hindi daw nangyayari doon sa bicameral conference yung magic, nandun daw sa maliit na committee, sabi ni Congressman Toby Tiangco. Ayan, so kailangan natin sanang bantayan yan mga kababayan, no, yung magic na mangyayari dyan sa maliit na committee na yan, sabi ni Congressman Toby Tiangco. So alam niya po yan mga kababayan, kasi dyan po siya galing, no, at siniwalat na nga po niya yan mga kababayan sa media, yung mga magic na mangyayari, at itong bigayan, no, itong sinasabi nilang 777 na kung sumama yung congressman doon sa campaign, no, sa Pilipinas, ano ba yun, bagong Pilipinas campaign ba yun, merong 777 na makukuha yung congressman worth of AIX, ayuda, at yung MAIP ba yun, yung medical assistance mga kababayan. So dito naman din sa issue kay Vice Ganda, tinanong po si BP Sara, at bahala na daw po yung Davao City Council, no, dito sa issue na ito, yung ginawang pagmak ni Vice Ganda dito sa kay Pangulong Duterte mga kababayan. So bahala na daw dito yung Davao City Council, sila na po yung bahala, kasi sila naman yung gawa niyan mga kababayan, no, majority yung mangyayari dyan kung whether or not i-declare nilang persona non grata nga itong si Vice Ganda dito sa Davao City. So ano pong opinion mga kababayan, no, dito sa mga sagot ni BP Sara sa kanyang or sa ginawang ambush interview sa kanya habang namamasyal siya doon sa Davao, no, bilang kabahagi, no, celebration ng Kadayawan Festival 2025. And please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.